Hallelujah. At tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po muli kami sa umagang ito, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil dinala mo ang aming mga paa sa lugar na ito, Lord God. Upang minsan pa, Panginoon, kami po, O Diyos, ay makapaghandog sa iyo ng aming mga sakripisyo, Panginoon, ng aming mga buhay. Sabi mo, Lord God, ihandog po namin ang aming mga sarili bilang isang buhay na handog, Panginoon. Wala po kaming paraan pa, Panginoon, para masamba ka o may maialok na bagay, Panginoon, upang kalugdan mo kami. Dahil nasa iyo na lahat ang mga bagay, Panginoon. Ano man ang nais mo, Panginoon, pwede mong maipagkaloob sa iyong sarili. Ngunit ang inihiling mo, Panginoon, ay ito, na ikaw ay sambahin po namin, na ikaw ay paglingkuran po namin, na ipagkaloob po namin ang aming mga sarili bilang isang sakripisyo, Panginoon, na buhay. Nakalulugdan mo, sabi mo, Panginoon, ito yung reasonable service, Panginoon, na pwede namin ialay sa iyo. Kaya hayaan mo, Diyos, na ipagkaloob ng nawa namin sa iyo ang aming karampatang paglilingkod, ang aming buhay sa iyo sa umagang ito, Lord God. Sugo mo ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang maghimay ng tinapay ng buhay. Siyang magdala ng salita mo, Panginoon. Siya ang mangaral sa amin, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na bawat salita na nanggagaling sa iyong Espiritu, Panginoon, ay kailangan po namin pakinggan. Huwag namin ito salangsangin dahil pwede po namin matawid ang unpardonable sin, Panginoon. We don't want to cross the unpardonable sin, Lord God. Ang nais po namin ay buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo kami. Paano kami, Panginoon, kumilos ng tama, Lord God, sa umagang ito, at kalugdan mo ang aming buhay, Panginoon, at makapagdulot kami ng ngiti sa iyong mga labi. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito, na kami buhay pa. Lord God, mayroon pa kaming hilingan ng buhay. Pinagkakalooban mo pa po kami ng pagkakataon. May handog namin ang buhay namin sa iyo ng tama. Kaluhod-lugod, tanggap, at isang masamyang handog para sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samot dalangin na banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At Genesis chapter 49, verse 39 up to 36. Brother John. Genesis 29. That's 36 tayo. Kala natin ay bones lang ni Joseph yung si Joseph lang nag-request na yung bones niya, mga kapatid, ay dalhin sa Canaan. Pero pati pala si Jacob. So, tignan po natin. And he charged them and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the grave, in the cave. That is in the field of Ephron the Hittite. In the cave that is in the field of Macpela, which is before Mamre. Ang Mamre ay Canaan. Maalala po natin. In the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed and yielded up the ghost and was gathered at his people. Praise the Lord. Minsan pa, Panginoon, basbasan mo po ang mga salita mo, Lord God, na aming binasa. Makita po nawa namin, Lord God, yung nais mo, Lord God, na makita po namin. Not only, Lord God, yung covering, Panginoon, not only the bark, yung katas ng buhay na naroon, Panginoon, sa likod ng bark na yun, Lord God, ng balat na yun. At dumaloy sa amin, Panginoon, yung katas ng buhay na yun. At magdulot sa amin ng pagbabago na paglingkuran ka higit sa dati, Lord God. We are in the troublous time, Lord God. At anytime, pwedeng may mangyari, Panginoon, na hindi ka nais-nais. Kaya tulungan mo kami na maging tapat. Tulungan mo kami na samantalahin ang panahon to redeem the time, Lord God.
Dahil alam namin, Panginoon, hindi namin hawak ang aming buhay. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. At anytime gusto mo na kaming pauwiin, wala po kami magagawa. Kaya hayaan mo, Diyos, magamit po namin ang buhay na ito. Si kalulugod mo, si kapupuri mo, si kasasamba mo, si kalulugod mo. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilat bukod tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At lahat ng banal muli magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. Sana yung ating sakripisyo hindi masayang. Sana maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ako'y nagagalak sa ating music ministry sa kanilang pag-introduce ng mga bagong kanta. Mga kapatid, natutuwa ako. Kanina may mga narinig akong kanta na hindi ko alam at magandang pakinggan. Natutuwa nga ako dahil nalilid tayo sa ganong bagay. Sinong ano ng mga kanta na yun? Barakel, si Sayed, Joel. Thank you. Salamat igagay mo mga kapatiran para magkaroon tayo ng mga bagong kanta. Ganda kasi mga kapatid, alam niyo there was a time na hindi ko lang maalala kung si Elias o si Elijah. Gustong hingin mga kapatid ang kanyang wisdom kung sila'y mananalo doon sa kanilang pakikipaglaban. At sabi niya mga kapatid, kung hindi lang kay Jehoshaphat, sabi niya mga kapatid, panahon yata ni Rahab, di kita harapin, sabi niya. Mga kapatid, sabi ni Elijah o si Elisha. Pero kumuha kayo ng isang manunugtog, sabi niya. So kumuha sila ng isang manunugtog, kasi ayaw niya sabihin kung ano yung pwede mangyari ito sa labanan. At nung nakatugtog na yung manunugtog, tawag doon nila ay minstrel, mga kapatid. Guminhawa yung espiritu, mga kapatid, ni Elijah o ni Elisha, at siya nag-prophesy at sinabi niya kung ano yung mangyayari. So music is a part and parcel, mga kapatid, ng gawain. Sabi nga ng mga nauna sa atin, ito'y sabaw sa pagkain. Mahirap daw kumain ng pagkain pag tuyo masyado, hindi madulas. Kunti ang makakain mo, pero pag may sabaw, mga kapatid, kuminsan sabaw lang. Kapiranggot na ulam, kung pwede nga lang 1/4, no? Sabi na po, ano yan? Yung giniling mo, pwede mo kalahati. Saka isang mangkok na sabaw. Saka 3 kanin. Nagugulat ako kuminsan, mga kapatid. Paano ubusin yung kanin? Kung kunti ulam. Yung pala, lalagay yung sabaw, mga kapatid, katapos tataktakan ng patis. Grabe, sarap na ng kain. Naubos yung 3 kanin. Mga kapatid, yung kunti ulam. Kaya ganoon din, kung maganda yung awitan, mga kapatid, ganado lahat, di ba? Ganado yung teacher. Sana ganado rin si pastor, mga kapatid, sa araw nito. Pagpray na niya, mga kapatid. So magkita natin dito, mga kapatid, na hindi lang pala si Joseph. Because in Genesis chapter 15, mga kapatid, verse 32 hanggang 26, it's Joseph's time naman na mamamatay siya. So tignan nga natin, Genesis chapter 50 verse 22, sabi dito, Joseph dwelt in Egypt and his father's house, and Joseph lived 110 years. Purihin ng Panginoon. Sana. Pero alam niyo ba yung mga mahal nila ang magulang nila? Like Joseph Estrada, Herman Moreno, sino pa ba mga artista na well-known na mahal nila ang magulang nila? Tignan ninyo yung buhay nila, mahaba. At pinagpapala sila. Alam niyo ba? Joseph Estrada, hindi tapos yan, drop out yan. Pero naging presidente ng Pilipinas. Kasi yan yung kaisa-isang batas ng Diyos na may pangako. Respetuhin ninyo at igalang ninyo ang magulang ninyo at pagpapalain kayo ng Diyos at bibigyan kayo ng mga buhay. See? Tignan niyo, mahaba ng buhay niya, 110. At pinagpala siya. Mga kapatid, the very reason na nagalit ang mga naging untoward, mga kapatid, ang mga Ehipto sa Israelite kasi dumami ng gusto ng Israelita at naging mas powerful sila kaysa Egyptians. Kaya gumawa ng hakbang ang mga Ehipto na kontrolin yung pagdami nila, pahirapan sila, na paghirap sila, wala na silang panahon sa bedtime stories, mga kapatid. Fortunately,
Habang pinapahirapan sila, lalo silang tumadami. Kasi sabi mga kapatid, kumuha sila ng dalawang, kinausap nila yung dalawang kumadrona, sabi nila, pag lalaki, tapon mo doon sa, pakain mo sa buhaya. Sabi nila mga kapatid. Pero hindi ginawa yun ng dalawang kumadrona dahil, sabi nila, yung mga pinapakarat na Israelita, ewan ko ba, ang ganda nila at ang gugwapo, mga kapatid. So nakita natin, even yung second, third generation, fourth generation, mga kapatid na anak, mga kapatid Joseph, ay pinagpalak. Pinasida. Dahil bakit? Mahal na mahal niya si Jacob, ang kanyang tatay. At mahal na mahal din si Jacob. Di ba? Kaya yun ang dahilan, kaya selos yung kanyang mga kapatid. Dahil mahal na mahal siya ni Jacob, mga kapatid. Pero tingnan natin dito, mga kapatid. Dito sa verse 23, sabi niya, and Joseph saw Ephraim's children of the third generation. Nakita pa niya, mga kapatid, yung anak ng anak niya. So, yung anak ng anak ko ay si Buna. Sina Ice at sina Jilia. Anak ng anak ko yun. Pero si Manase, hanggang sa tuhod. Ibig sabihin, mga kapatid, up to the fourth generation. Nakita pa, ba't ko ini-stress itong mga kapatid? Kasi nagbilin siya dito. Nung mamamatay na siya. Verse 24, sabi niya, mga kapatid, and Joseph said unto his brethren, I die. Sigurado siya, alam niya, mamamatay niya. I die, sabi niya. Si Jacob, ganun din, di ba? I will be gathered to my people, sabi niya. Sabi niya dito, I die. And God will surely visit you and bring you out of this land. When is this? This is before Exodus. Come on, church. This is before Exodus, mga kapatid. At narito, sinasabi ni Joseph, dalhin niyo ang aking buto. Mamamatay ako. Pero God will surely visit you and will bring you to the land of promise. Promise to Abraham, promise to Isaac, promise to me. Dadalhin kayo doon. Dalhin niyo ang aking buto. Two things. Pinapadala niyo ang kanyang buto. At pangalawa, He is so sure, mga kapatid. Hindi pa, mga kapatid, wala pang Moses dito. Wala pang Moses dito. God has not dealt with them yet, mga kapatid. Pero sinasabi na ni Joseph, dali niyo aking buto dahil bibisitahin kayo ng Diyos. At pag binisita kayo ng Diyos, dadalhin kayo doon sa lupang pinangako. Kaya sabi ko, two things. And why? At bakit pinapadala yung buto? Here we go. Again. The bones again. Hallelujah! Nakita ninyo kung gaano kahalaga yung buto. Hallelujah! At lumipas ang napakaraming taon, mga kapatid. Lumipas ang maraming taon, hindi natin alam kung ilang taon yan, mga kapatid. Pero, iba-iba kasi sinasabing taon dito eh. Pag nag-research kayo, 144,000, 144,100, 300, iba-iba. Kasi makikita nyo, ang sabi ng Diyos, mapupunta kayo sa isang strange land and for 400 years, kayo ay magiging bihag doon. At yun ay nag-umpisa kay Joseph. Nasusundan po natin. Nag-umpisa yan kay Joseph. At nung nag-umpisa ito kay Joseph, sumunod si Jacob, sumunod yung 70 souls, mga kapatid. 70 souls yan, bro. 70 souls yung anak ni Jacob. Akala ko si Ramon Revilla Sr. may maraming anak. Ito pala, mas marami. Mga kapatid, 70 souls ang dinala na kaluluwa sa Israel, mga kapatid. At pagdating doon, mga kapatid, binigay yung Goshen. At pagkabigay ng Goshen, mga kapatid, dahil naging mabait, mga kapatid, sa kanya yung paraon. Dahil sinabi niya, na naginip ng paraon, sabi niya, 7 years. May 7 ako nakita na kalabaw na matataba at kinain nila yung mais. At pagkatapos sinundan ng 7 kalabaw na payat. Baka, wala tayo ng kalabaw doon. So nakita natin, mga kapatid, na nung in-interpret ni Joseph yon, sabi mga kapatid ng paraon, ibibigay ko sa iyo ang aking singsing. What is ring? Ring is power, authority. Binigay niya, sabi niya, ikaw ang magiging leader ng Egypt, except doon sa trono. Sabi niya, mga kapatid, at gawin mo kung ano nararapat. So ang ginawa, mga kapatid, Joseph, nagimbak na nagimbak, mga kapatid, ang pagkain for 7 years. At pagdating, mga kapatid, ng
ikawalong taon, mga kapatid, dumating ang famine, mga kapatid, at lahat ay naapektuhan ng famine, including sina Jacob, na nandun sila sa Canaan during that time. And they had to move from Canaan to Egypt. Nasusundan po natin, ba't sila napunta ng Egypt? At nung namatay yung paraon na yon, mabagsik ng paraon yung sumunod. At hindi kilala si Joseph. Doon na nag-umpisa yung kalbaryo nila. 400 years. Kaya medyo may problema ako doon sa mga binibigay na, di ba? Binibigay na panahon, length of time doon sa internet. Kasi doon pa lang mag-umpisa eh. Di Joseph eh. So bakit 144,144 years lang? Medyo malabo, mga kapatid. Then dumating si Moses, mga kapatid, at si Moses ay dinala sila, mga kapatid. Siya ang naglabas sa kanila upang isampa sila doon sa promised land. Now, Genesis 13:19, mga kapatid, sinabi doon, after so many years, dinala yung buto ni Joseph, mga kapatid, sa kanilang paglabas. Genesis 13:19, tama? Tama ba? 13, 1:19. So dinala, mga kapatid, yung buto, mga kapatid, ni Joseph. Kita ninyo, buto na. Ibig sabihin, matagal na siya namatay. Exodus 13:19, mga kapatid, makikita natin, Moses took the bones of Joseph with him, for he had straightly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. Yung bagay na sinabi ni Joseph, nangyari na. It's a prophecy, mga kapatid. At dahil nangako sila, nagdadali nila, mga kapatid, yung bones ni Joseph, dinala nila. Yung kay Jacob, di ko lang alam. Pero, sinabi rin niya, manumpa rin kayo. Sabi niya sa kanya, mga anak, nadadalhin din ninyo yung aking buto. Sabi niya, siya muna nagsabi noon, dalhin niyo aking buto doon sa lugar kung saan binili ko yung lugar na yon. And where is that? See? Bakit gusto dalhin yung buto? At bakit napakahalaga yung buto? Nakita na natin yan, nakaraan. Pero dito, dinidiin na natin mahigit. Next week, baka talakayin natin ang cremation. Sana hindi ko na naman masagasaan ngayon. Nung nakaraan kasi nasagasaan ko, hindi ko natuloy nagamit yung pina-research ko kay Brother Rolly, mga kapatid. Next week, baka talakayin natin ang cremation. Ngayon, baka hindi mo na natin talakayin. Pero gusto ko makita po natin ito. Speaking of bones pa rin. In 1 Kings, mga kapatid, chapter 13, verse 12. Sa chapter 13, makikita natin yung pagkatalo ni Saul at ang kanyang mga anak. So sila, mga kapatid, ay natalo sa labanan. Namatay doon si Saul, namatay yung kanyang mga anak, mga kapatid. Pero on the following day, so lumipas ng isang araw. Tama? Lumipas na ng isang araw, nung nakita nila, the following day, nakita nila, uy, katawan ni Saul to. Yung ginawa nila, pinugutan nila ng ulo. Oh, grabe na. Pinugutan nila ng ulo, mga kapatid. Si Saul, pinugutan nila ng ulo yung kanyang mga anak. At, mga kapatid, pinalagay sila, mga kapatid, sinabit sila. Tingnan na natin yung Brother Joel. Here, 21:13. Dapat ito, 13 na sabi ko. The bones of Saul and the bones of Jonathan his sons, and they gathered the bones of them that were hanged. And the bones of Saul and Jonathan his son, very day in the country of Benjamin. Kakasay ng konti para makita natin yung pangyayari. Meron pa kasi yung scripture bukod dito. Ibalik na natin dun sa Hicks, Brother Joel. Isa. They arose all the valiant men and took away the body of Saul and the bodies of his sons and brought them to Jabesh and buried their bones under the oak in Jabesh and fasted 7 days. Pero, kung atlas kayo, may ginawa. 11. And they put his armor in the house of, ito yung mga Philistines, ano? Guards and fastened his head in the temple of Dagon. Grabe, no? Parang mautuman, ano? And when all Jabez Gilead heard of that, the Philistines had done to Saul, they arose all the valiant men and took away the body of Saul and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh and buried their bones under the oak of Jabesh fasted 7 days. Meron pa ditong isa pa na sinabi, they burned the body of Saul and his sons. Okay. There it is. Nagkabaliktad. Ang sabi ko, 32, 31, 32. All the valiant men arose and went all night. Parang pare-pares, ano? And took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan
and came to Jabesh and burnt them there. From Jabesh, from Gilead, mga kapatid, doon sa lugar kung saan galing yung mga balyat ng mga kapatid, it will take 1 day to travel. First day, namatay. Second day, nakita yung katawan. Third day, dumating yung mga balyat men. Fourth day, bumalik sila. Anong state naroon yung katawan ng Isol? Decomposition na. Decompose na. So kung yun ay dadalhin nila, anong tingin nyo mangyayari? Pagkakalaglagan yung, di ba? Isipin ninyo na gano'n ang kalalagay ni Saul. So anong ginawa nila? They burned, mga kapatid, the bodies. But they took the bones. Here is it again. They took the bones and buried them. Nakikita niyo mga kapatid? Sana may naiugnay kayo ngayon. Pero there was a time, nagalit ang Diyos. Amos chapter 2, verse 1 to 2. Nagalit ang Diyos, mga kapatid, dahil yung mga Moab, ang ginawa nila, ang istorya kasi dito, ang Edom, kakampi ng under ni Solomon. Katapos nagpagyera sila, sabi ng hari ng Israel, gusto bang sumama sa amin, magkikipagyera tayo. Sige, sabi naman ng hari ng Israel. Sinama niya si Edom. At nung sila, mga kapatid, sino kalaban nila? Si Moab. Nung kalaban nila si Moab, mga kapatid, matatalo na si Moab, dahil sisiga-siga kasi si Moab. Nung atras na sila, ang sumalubong sa kanila, si Edom. Mga tawag niya Edom. Hindi nila nakayanan. Ang ginawa, mga kapatid, ng hari ng Moab, inalay niya yung sarili niyang anak, yung next in line. Yung magiging hari. Inalay niya, mga kapatid, at ipinandera niya. Dahil dun sa bagay na yun, nakarumal-dumal na nangyari, mga kapatid, umatras ang Israel, nabuya na sila. Nakita niyo yung respeto, mga kapatid, ng mga Israelita sa patay. Lalo na yun, inalay mo yung sarili mong anak. Now, may nangyari dyan, mga kapatid, Amos 2, chapter 1, chapter 2, ng Amos, verse 1, Thus said the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. So mukhang bumawi ito, at nung ito ay nasunog, mga kapatid, pinurbos yung buto, at ginamit ito, mga kapatid, na pampatigas doon sa kanilang wall. Ang tawag ko doon sa nilalagay sa yung lime, yung sinunog na kahoy, tapos pupunin mo lagi ng tubig. Para, kutsita, ginagamit sa kutsita. Liya. Pag gano'n ang ginawa mo, titigas yung isang bagay. So ginawa nila, ditong Moab, tinurog yung buto At nung ito'y buto na ginawang lime yun, inalo, mga kapatid, pampatigas doon sa wall. At sabi ng Diyos, mga kapatid, because he burned the bones of the kings of Edom into lime, but I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kiriot, and Moab shall die with tumult, with shouting, and with sound of the trumpet. So nagalit ang Diyos, mga kapatid, hindi ko palalampasin ito, sabi niya. Pero ba't si Saul, sinunod din? So we'll not go there now. Hindi mo na pupunta dyan, pero nakita ninyo kung bakit nung sinunog yung buto, nung sinunog yung katawan ni Saul, hindi nagalit ang Diyos. Pero nung dinurog yung buto, nung dinurog yung buto, mga kapatid, ng anak ng hari ng Edom, mga kapatid, nagalit ang Diyos. What's the difference? God is giving importance to the bone. Because the bone has a connection as far as resurrection is concerned. Wala kang karapatan, durugin yan. Kung meron mang karapatan, durugin yan. Ako lang. Dahil ako ang lumikha ng tao, ako ang bubuhay muli ng tao, wala kayong karapatan na pigilan, buhayin muli ang tao. Ako lang ang may karapatan. Nagalit siya, mga kapatid. Pero yung Saul, ba't hindi nagalit? Sinunod din. Come on! Kasi yung buto buo, hindi dinurog yung buto. Nasusundan po natin, mga kapatid. At nung pagdating kay Joseph, sabi niya, dali niya aking buto. Saan? Not in any place, but in Canaan. Sabi ko, mga kapatid, bakit sa Canaan? What's so important in Canaan?
Alam niyo, may napakahalagang lugar dyan, mga kapatid, na nasa Jerusalem. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Walang kakabog-kabog, mga kapatid, sumunod agad. Umaga, mga kapatid, early in the morning, mga kapatid, tingnan nyo, di ba, napag-usapan na natin ito. If you wake up early in the morning, ganado-ganado ka doon sa gagawin mo. Gustong-gusto mong gawin yung gagawin mo, mga kapatid. At gano'n ang ginawa ni Abraham. At nag-iaalay niya ay yung anak niya. Hindi hayop o anumang bagay, mga kapatid. Ang iaalay ni Abraham ay yung anak niya dahil hinihingi ng Diyos. Gusto niyang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit at the expense of his child. Gagawin niya yun. Gumising pa ka ng maaga para gawin niya yun, mga kapatid. At pumunta sila sa lugar, sa Moriah. Doon sa lugar na yun, mga kapatid, hallelujah! Pagdating nila doon sa paanan, sabi niya doon sa mga servants, kami mag-aalay ng aking anak. At pagkatapos kami babalik. Hallelujah! Sinasabi niya, mga kapatid, bagamat mag-aalay kami doon, at wala kaming dalang alay, at sinabi ng Diyos sa akin, ialay ko ang aking anak, pero babalik kami dito, kasama ko ang aking anak. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Ganun lang nangyari nung papatayin na, mga kapatid. Hallelujah! Ni Abraham, mga kapatid, si Isaac, wag sabi ng Diyos. Napatunayan ko na natapat ka. Lumingin ka sa bandang lugar doon at nandoon, mga kapatid, isang kordero ng Diyos. At yun ang inalay at bumalik ka sila. Mga kapatid na mag-ama na buhay si Isaac. Years later, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni David, Diyan! Bilangin mo nga kung gaano karami ating mga sandalo. Ewan ko ba, ano pumasok sa tok-tok ng isip ni David. Si God gave that. God, mga kapatid, is not short in helping Israel. They're always willing as long as they're faithful to God, mga kapatid. Pero pumasok nila sa isip ni David. Bilangin mo nga kung ilan ng ating mga sandalo. Awal. Nung inumpisan bilangin, mga kapatid, nag-umpisa sa Lord. Hallelujah! Dumating yung anghel! Mga kapatid, hallelujah! Bunot-bunot yung kanyang tabak. Mula north, mga kapatid, to south, dinaanan dito, mga kapatid, ng salot. Lahat ang dadaanan ng anghel na mamatay, mga kapatid, hallelujah! Pagdating niya ng west, mga kapatid, patay din. Pero pagdating niya, mga kapatid, sa east, nakaputok, mga kapatid, yung kanyang tabak. Nagsabi ng Diyos, tama na. Siya na tama na. Ito ka na. Sabi ng propeta God, mga kapatid, kay David, magkalay ka. So, pumunta, mga kapatid, si Haring David doon sa lugar na kung tawagin ay giikan ni Arauna. At sabi niya, mga kapatid, si Arauna, isang hari din. Pagpunta ni Haring David doon, mga kapatid, gusto kong bumili ng isang laban. Kasi maghahandog ako para sa Diyos. Sabi ni Arauna, hindi, bibili ko na lang sa'yo. Hari sa hari, hindi ko na lang sa'yo. Pati nga yung iaalay mo, bibili ko sa'yo. Anong sabi ni Haring David? Hindi ako mag-aalay! Nag-aalay na walang halaga! Walang halaga! Hindi ako mag-aalay! Lahat ng ating ginagawa sa Diyos, dapat may halaga! Amen! Amen! Dapat may halaga! Amen! Hindi tayo kumikilos lamang! Dahil gusto lamang natin gawin ang isang bagay. Bagkos na ang ating ginagawa, dapat may halaga. Amen! Amen! So hindi pumayag si David. Hindi pumayag si David, mga kapatid. Sabi niya, hindi ako mag-aalay sa Diyos na malang halaga. Bibilin ko yan. Binili niya yung lupa, mga kapatid. At binili niya yung iaalay. Purihin ng Panginoon. Dapat ganoon din tayo. Not in terms of monetary, not in terms of money, but in terms of... Amen! Amen, Lord Jesus Christ! Ayun, dito sa puso mo, ialay mo lang may halaga yan. Amen! Yan ang nais ng Diyos, mga kapatid, na alay. Hallelujah. Gusto niya, mga kapatid, ipasakop natin ang ating puso sa ating Diyos, mga kapatid. Pupurihin ang ating Panginoon. At dinalay niya yun. Yung giikan na yun, binili niya, mga kapatid. Nag-alay siya. At pagkatapos mag-alay, mga kapatid, si Haring David, huminto yung salat. What's the point? Yung lugar. Ang lugar na yun ay Moriah din. Amen! Moriah, mga kapatid, where Isaac is supposed to be sacrificed, Moriah, where David offered the sacrifice. Amen! Hallelujah! At sabi, mga kapatid, ni Haring David, kay Solomon, Amen! ako'y mamatay na, Praise God! Hallelujah! Tama! pero nag-ipon ako ng mga materyales. Hindi ako pinahintulutan ng Diyos na ako ang magtayo ng templo dahil may dugo ang aking mga kamay.
Ikaw magawang magtayo ng templo. At sabi tatayo, sabi niya, itayo mo ito sa muraya. Hallelujah! Hallelujah! Tatlong pagkakataon. Kung idagdag pa natin yung isa. Hindi natin idagdag sa ibang pagkakataon na lang. Mga kapatid. Pero nakikita niyo mga kapatid, how important it is. And Moriah is part of Jerusalem. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At sabi ng Diyos, mga kapatid, ang pangalan ko Amen. ay palagian ko, nilalagay dyan. Tama. Amen. Yun ang totoong eternal city, hindi yung Rome. Amen! Amen. Hallelujah! At hindi mawawalan ng ilaw yan. Amen. Sabi niya, Amen. kahit gusto na lupigin, nakita ninyo, gusto na mga kapatid, lupigin! Gusto nang salutin ng Diyos, mga kapatid! Yung lugar kung saan nakatutok, mga kapatid, pero bakit hindi niyo may tuloy? Oh. Dahil yun ang lugar, mga kapatid, kung saan sinabi niya, doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. Amen. Ang kanyang pangalan ay palaging naroon. Tama. Sa lugar na yon, hindi niya tinuloy. At sabi mga kapatid, bring! Hindi bring back PRR niya. Bring back my bones! Where? Saan pinapadala? Sa Canaan. Sa Jerusalem. Ay, tama. Bakit mga kapatid? Because doon sa lugar na yon, mga kapatid, ay lugar. Oh, hallelujah. Amen. Tama. Kita niyo mga kapatid, kung meron mang lugar better or best for resurrection is that place. Tama. Hallelujah. Kaya gusto nilang madala yung kanilang mga putol. Kaya nga mga kapatid, bones is always connected with resurrection. Ay, tama. Napakalaga na madala yung kanilang puto doon. Napakalaga ni Jacob madala ang kanyang puto doon. Napakalaga ni Joseph madala ang kanyang puto doon. Ayaw ng Diyos, tinutulog yung puto. Gusto ng Diyos, mga kapatid, ilibing yung buto. Kahit buto na yan, ilibing pa rin. Bakit, mga kapatid? Because of the promise of resurrection. Amen. Hallelujah! Kailangan, mga kapatid, hallelujah, na pag ikaw ay binuhay muli, nandoon ka sa hukay. Oh, hallelujah. Nandoon ka sa libingan. Kailangan kang lalabas doon sa grave. And from the grave, Matthew 27:51 ang labasan, mga kapatid, yung mga Old Testament saints. Tama. Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya next Sunday, titignan natin yung cremation. Kasi ang mura kasi ng cremation. Ako nga rin, pinag-cremate ko yung hindi ako nag-design, ang ate ko. Pero hindi natin yung well done. Dumating yung ate ko, nung wala pa siya, ako nagmamaniobra lahat. Pero nung dumating yung ate ko, siya nagmamaniobra. May gusto niyang cremation. Wala tayo magawa. Saka, wala pa akong idea tungkol sa cremation. Mga kapatid, kaya next Sunday tatalakayin po natin ito dahil mura talaga. Diba, magkano nagastos ni teacher? Brother RT? Modest na ano na yun, ano yung Forest 6? Modest na yun. Ilan na ba? Sa 250 ko na. 250. Ang alam ko, 7:1 yan eh. So kung 250 divided by 7, yun lang ang gagastusin mo sa cremation. So napakamura ang cremation. Pero titignan natin next Sunday kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon sa cremation. Kasi, paano nag-crash yung plano mo? Sunog. Di ba? Paano nag-crash? Sunog, mga kapatid. At durog na durog. Pati buto mo, durog na durog. Ano yan? Bagay ka. Yeah. Kaya tandaan natin, may mga preview na tayong nakita ngayong araw. Na ayaw ng Diyos, dinudurog yung buto. Gusto ng Diyos, nililibing kahit buto na lang yan. So next Sunday, pupunta tayo doon. For now, parang may bagyo. So magtatapos na tayo. Mga kapatid, sana nakita ninyo yan. Binigyan lamang ng diin, mga kapatid. Yung ating nakita, na napakahalaga talaga yung buto na yan. Konektado talaga sa resurrection, mga kapatid. Hindi tsamba yung Ezekiel 37. It's not a mistake na pinakita sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Grabe. Marami tayong na-connect. Ito nga, mga kapatid. Ito. Books, mga kapatid. 11:2. Bago tayo magtapos ng Hebrews. Ito ba ito? Nakita niyo. Sabi ko mga kapatid, verse 16. But now the desire very wanting, that is, heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called God, for yet prepare for them a city. What city is that? Ang daming maunay dito sa ating tinatalakay. Mga kapatid, siguro susunod natin Jerusalem, mga kapatid. Jacob, by faith Jacob, when he was dying, blessed all his sons. Joseph and worship him upon the top of his heart. Kita niyo yung mga kapatid, tumayo pa siya. Bakit ito? Ito, nasabi ko ano. By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his horse. So kita niyo,
kinilala ito, yung bagay na ginawa niya, as pananampalataya, mga kapatid, na dakila. Lahat yan ay champions of faith. Ang mga diniscuss dyan, mga binanggit yan sa Hebrews 11:2, mga kapatid. 11. Chapter 11 ng Hebrews. Lahat ng mga nandyan, binanggit dyan ay champions of the faith, mga kapatid. At isa dyan ay si Joseph, isa dyan ay si Jacob. At yung bagay na ginawa nila, kinilala ito na dakilang pananampalataya. Kinilala ito na dakilang pananampalataya. Huwag niyong kalimutan yan, mga kapatid. Ang buto na yan ay palaging konektado sa resurrection. And there's part of your body that could regenerate, mga kapatid. Yung rib mo, pwedeng mag-regenerate. Di ba? It's part of the bone. Grabe, ano? Hindi na ako magkakalawin kasi baka kung saan pa ako papupunta kayo may tayo lahat, mga kapatid. But next week, promise, pagparingan ko talakayin natin yung cremation, mainang malaman din natin. Ano bang kalooban ng Diyos? Cremation ba? O to be buried, mga kapatid? Actually, hinahanap, tagal ko na, ilang taon ko nang hinahanap ko. Wala akong makita sa mensahe. Tingnan mo nga rin, Brother Joel, kung may makita ka, i-chat mo ako. Pero hinahanap ko sa mensahe, wala akong makita patungkol sa cremation, mga kapatid. Burning of the bodies, wala akong makita, mga kapatid. So, I took the initiative na pag-aralan na lang ito, mga kapatid. Ano ba ang scriptural? Ano ba ang sinasabi ng scripture patungkol dito, mga kapatid? Para may guide tayo, mga kapatid, later on. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Wala namang mabubuhay sa atin for eternity. Pero gusto ko sana makita ang church dito, working as one. Talagang, kasi mga kapatid, pag tumating yung time that this church is working as one, gano'n yung kalalagayan ng Pentecostal church. Hindi yung Pentecostal na. Yung panahon ng Pentecost. Di ba? They were in one accord, sabi ko. At nung sila sa isang kaisipan, dumating yung Espiritu Santo. Kasi yun ang gusto kong makita ninyo na totoo ang Diyos. Unless magkaisa tayo, walang mag-speak in tongues dito. Hindi nyo makikita, but I've seen it so many times, mga kapatid. Nakita ko yan doon sa church si Pastor Caballero na kumpisa ako. Matin kami ni Brother, Sister Joy doon. Yung nasa harapan ko, bigla na lang nag-speak in tongues. So sana gano'n ang mangyari dito, mga kapatid. Yung mga miracle. Yung patay. Namatay si Pastor, pag-pray niya, mabubuhay ulit. Di ba? Yung pilay, nakakalakad. Yung bulag, makakakita. Those things, mga kapatid, are miracles. Bagay ito na pwedeng ibigay sa atin, mga kapatid, ng Banal na Espiritu Santo. Kaya tayo manalangin na. Dakilang Diyos, kami pinagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, dahil minsan pa, may bagay kayo pinakita, Lord God, sa amin. At nawa, lagay po namin ito sa aming mga puso. Malaglag doon, Panginoon, at lumago ito. Lord God, mag-overflow ito at masalin din sa iba, Panginoon. Huwag mong hayaan kami lamang ang makinabang. Hayaan mo, Diyos, na sa bawat pagkakataon ay binibigay ka sa amin ng pagkain. Nawa, yung mga interesado rin sa labas, kahit hindi po namin kapanalig, ay makain din po nila ito, paniwalaan din po nila ito, upang maganap din sa kanila ang iyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa pagtawid mo sa amin, sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa mga kagalingan na nangyayari sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Lord God, dahil di mo kami pinababayaan. Tunay na sinasamahan mo kami sa lahat ng oras, Panginoon. Minsan pa namin hinihiling, Panginoon, sumaamin ka, huwag mong hayaan, Panginoon, may mangyari sa amin, o madampian man lamang kami, Panginoon, ng bagay na masama, Panginoon, ng kapinsalahan. Proteksyonan mo kami, Panginoon. Hayaan mo ang iyong Banal na Espiritu magtatawid muli sa amin hanggang sa susunod na linggo. At hayaan mo, Panginoon, lahat ng pangangailangan po namin. Minsan pa, Panginoon, ay pagkalubos sa amin ang aming mga pangangailangan upang walang dahilan, Panginoon. Lord God, na makakapigil sa aming mga pagdalo ng gawain, at ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Tinatas po namin sa iyo lahat, Panginoon, ng papurit pagsamba na narapat sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pang aming samot dalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin aming Panginoon, at tinatawagan ko na si Brother Kel para isa ng ating gawain. Hallelujah.